Marshall Peak, Kabanata 37. Aklat Pandigmaan. Kinabukasan, nagising si Yang Kai nang may kumatok sa pinto. Nang bumangon siya at binuksan ang pinto, nakita niyang walang tao sa labas. Sa halip, may isang pamilyar na figure na mabilis na tumakbo palayo. Ang figure ni Li Yuntian. Anong ginagawa ng lalaking ito? Medyo nalito si Yang Kai. Habang siya ay naguguluhan, nakakita siya ng isang sulat sa lupa sa tabi ng pinto. Yumuko siya para kunin at binuksan. Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Mayroong ilang mga salita sa liham, at ang mga ito ay nakasulat sa sariwang dugo. Senior brother, matagal na kitang hindi nakikita. Miss na miss ka na ni junior brother. Espesyal na inimbitahan ka sa Blackwind Forest para makipag-usap. Sana hindi maging maga mo si senior brother. Si junior brother Sassafras ang personal na sumulat ng liham na ito. Ang mga salitang ito ay matangkad na pula, at talagang nakasulat sa sariwang dugo. Hindi niya lang alam kung dugo ng manok iyon o ibang uri ng dugo. Hulaan ni Yang Kai na hindi sasaktan ni Sassafras ang kanyang sarili. May isa pang linya ng mga salita sa dulo. Iba ito sa mga naunang magiliw na salita. Ang linyang ito ng mga salita ay mas magaspang at direkta. Halika kung may lakas ka ng loob. Ang apat na salitang ito ay isinulat ng may maringal na aura, at ang dulo ng panulat ay may lalim na hinanakit. Puno ito ng provocation. Marahil ay natakot si Sassafras na ang kanyang imbitasyon ay hindi papansinin ni Yang Kai, kaya nagdagdag siya ng pangungusap sa dulo. Ang mga kabataan ay madaling magalit. Naranasan na ito ni Sassafras ng hindi mabilang na beses. Matagal na siyang naging doktor at napakaraming karanasan. Hawak ang dagwang sulat sa kanyang kamay, dahan-daang umiling si Yang Kai. Hindi isinapuso ni Yang Kai ang pang-aasar ni Sassafras. Marahil ay talagang nagdamdam si Sassafras sa kanya, ngunit si Yang Kai ay hindi. Ang kanilang mga estado ng pag-iisip ay iba, at ang kanilang mga abot-tanaw ay iba. Nakita lamang ito ni Yang Kai bilang isang pagsubok sa alchemy upang subukan ang mga resulta ng kanyang paglilinang. Bagaman ang kanyang unang pagkikita kay Sassafras ay humantong sa ilang hindi kasiya siya, at siya ay paulit-ulit na dumating upang makahanap ng problema sa kanya, nalaman ni Yang Kai na si Sassafras ay hindi isang masamang tao sa kalikasan. Medyo spoiled brat lang siya. Kung ikaw ay nasa mabuting pakikitungo sa ganitong uri ng tao, kung gayon siya ay magiging napakabuti sa iyo. Kung masama ang pakikitungo mo sa kanya, para siyang uod sa buto ng tarsal, na humaharang sa iyo ng walang katapusan. Hindi niya nakita si Sassafras at ang iba pa nitong mga nakaraang araw. Malamang nagtatago sila sa kanya. Sa sandaling ito, sa ilang kadahilanan, bigla siyang nagkaroon ng kumpiyansa na talunin siya at naglabas ng hamon. Noong una, ayaw ni Yang Kai na bigyang pansin si Sassafras. Gayunpaman, pagkatapos na pag-isipan ito habang nagwawalis siya ng sahig, nagpa siyang bisitahin siya. Si Sassafras ay walang alinlangan na isang kasuklam-suklam na tao. Hindi niya sinunod ang mga alituntunin ng sekta para maglabas ng hamon. Sa halip, naglabas siya ng hamon sa kanya. Malamang may balak siyang makipaggrupo sa kanya. Napakalinaw din ng locus yung napili niya. Ang Blackwind Forest ay matatagpuan sa paanan ng Blackwind Mountain. Isa itong pine forest. Ito ang perpektong lugar para mag-set up ng bitag. Bagamat medyo kakaunti ang mga tao sa kanilang grupo, si Sassafras lang ang nakaabot sa Tempered Body Stage 9th level. Si Li Yuntian ay nasa Tempered Body Stage 7th level, habang ang iba ay nasa Tempered Body Stage 5th o 6th level. Hindi alam ni Yang Kai kung kaya niyang harapin ang ganitong uri ng kalaban. Gayunpaman, kailangan ni Yang Kai ng tamang labanan para masubukan ang kanyang cultivation. Iba ito sa labanan sa pagitan ng mga miyembro ng sekta. Sa sandaling ito, naghihintay sa kanya si Sassafras at ang iba pa sa landas mula sa Sky Tower hanggang sa Blackwind Forest. Ang grupo ay hindi nag-set up ng isang ambush, ngunit sa halip ay tumayo doon ng buong tapang. Sa pag-iisip noong mga nakaraang araw nang bigla siyang tambangan at nawalan ng malay, naging pangit ang ekspresyon ni Sassafras. Noong gabing iyon, hindi niya alam ang nangyari. Ang magkapatid na pumunta sa kubo ni Yang Kai ay biglang nahimatay. Nangyari ang lahat ng hindi maipaliwanag. Hindi sila nagising hanggang kinaumagahan. Bagamat tag-araw na at hindi nila giniginaw kahit matulog sa kagubatan, hindi nila matiis ang mga. Nang magising sila, pakiramdam nila ay may daan-daang paltos sa kanilang katawan. Hindi nila alam kung gaano karaming dugo ang sinipsip ng mga lamok. Sa mga sumunod na araw, si Sassafras at ang iba pa ay nakahiga sa kama. Sila ay lubhang mahina. Ilang araw na ang nakalilipas, nang sila ay gumaling, ang magkapatid ay tumakbo palabas ng Sky Tower sa pangunguna ni Sassafras. Dahil hindi nila ma-provoke si Yang Kai, bakit hindi sila makapagtago? Kahapon lang natutunan ni Li Yuntian ang isang bagong martial skill na ang pagnanais ni Sassafras para sa paghihiganti ay muling nabuhay. Ito ang dahilan kung bakit nagpadala ng hamon si Li Yuntian kay Yang Kai na nagimbita sa kanya sa Blackwind Forest upang makipaglaban. Ang dahilan kung bakit hindi nila siya hinamon sa sekta ay dahil hindi inakala ni Sassafras na mananalo si Li Yuntian. Kung matalo muli si Li Yuntian, lahat sila ay magmamadali at bugbugin si Yang Kai. Wala silang pakialam sa mga tuntunin at moralidad ng sekta. Bubugbugin lang nila si Yang Kai hanggang sa maging ulo ng baboy. Kung hindi nila maalis ang galit na ito, magpanik sila.
Habang nag-iisip siya, nagmamadaling lumapit si Lee Yuntian. Ikaw ba naghatid? Tanong ni Sassafras na puno ng kalupitan ang mga mata. Oo, kahapon lang natutunan ni Lee Yuntian ang isang bagong martial skill na ang pagnanais ni Sassafras para sa paghihiganti ay muling nabuhay. Matapos maghintay na mahabang panahon at hindi makita ang figure ni Yang Kai, ang ekspresyon ni Sassafras ay naging naiinip. Naglakad siya pabalik-balik at nagmura. Hindi kaya ang bastard na iyon ay walang lakas ng loob na lumapit. Habang nagmumura siya, biglang sinabi ni Lee Yuntian. Iyang Master Su, may darating. Ha? Nabuhayan ng loob si Sassafras. Inisip niya na si Yang Kai ay talagang lumabas para mamatay, ngunit nang tingnan niyang mabuti, hindi si Yang Kai. Iyang Master Su, ito ang mga tao mula sa Stormhouse. Tinitigan ni Lee Yuntian ang grupo ng mga taong naglalakad at sinabing. Ang nangunguna sa kanila ay tila si Cheng Xiaofang. Cheng Xiaofang. Naging malamig ang ekspresyon ni Sassafras. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita si Cheng Xiaofang na pinangungunahan ng isang grupo ng mga tao na naglalakad. Iyang Master Su, gusto mo bang iwasan sila? Nag-aalangan na tanong ni Lee Yuntian. Alam niyang maraming alitan sina Sassafras at itong si Cheng Xiaofang. Silang dalawa ang mga pinuno ng kani-kanilang sekta. Sa nakalipas na ilang taon, ilang beses na silang nagsagupaan at nanalo at natalo. Kung magkikita sila ngayon, tiyak na magkakaroon ng alitan. Iwasan ang ano. Malamig na ngumuso si Sassafras. May karapatan ba siyang bigyang daan ang young master na ito? Hindi siya sinubukang pigilan ni Lee Yuntian. Alam niya na ang bagay na ito ay may kinalaman sa reputasyon ng isang tao. Napakalakas na tao ni young Master Su, bakit siya magbibigay daan? Gayunpaman, ang kabilang panig ay may maraming tao. Kung sila ay mag-aaway, natakot siya na ang kanyang panig ay dahado. Habang nag-uusap sila, nakita na ni Cheng Xiaofang si Sassafras sa di kalayuan. Agad namang naging masaya ang ekspresyon niya. May sinabi siya sa mga taong nasa likod niya at hindi niya napigil ang bilisan ang lakad niya. Hindi nagtagal, nagkita ang dalawang grupo ng mga tao. Ang kalsadang inookupahan ni Sassafras at ng iba pa ang tanging paraan para marating ng High Heaven Pavilion ang Blackwind Forest. Gayunpaman, ito rin ang tanging paraan para marating ni Stormy House ang Blackwind Forest. Sa katunayan, ito ay isang four-way intersection. 100 patungo sa High Heaven Pavilion, 100 patungo sa Stormhouse, at 100 ay patungo sa Blood Group. Hinaharangan ni Sassafras at ng iba pa ang dinadaanan ni Cheng Xiaofang. Nagtataka ako kung sino ang bulag. So it was Sassafras. Si Cheng Xiaofang ay lumakad pasulong at tumingin kay Sassafras ng may paghamak. Medyo kakaiba ang boses niya. Inilibot ni Sassafras ang kanyang mga mata at nakatayo pa rin doon na parang sibat. Wala man lang siya sa mood para sumagot. Ang ganitong uri ng pagwawalang bahala ay bahagyang naging malungkot sa mukha ni Cheng Xiaofang. Hihihi, little brother Cheng, hindi ka pinapansin ng iba. Isang malambing na tawa ang narinig. Malinaw at malambing ang boses na ito. Napakasarap pakinggan, ngunit nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng pag-abandona. Sinundan ni Sumo ang boses at tumingin sa direksyong iyon. Nakita niya ang isang kaakit-akit na batang babae na sumulpat mula sa likod ni Cheng Xiaofeng. Nakasuot ng maluwag na pangitaas ang dalagang ito, nakalabas ang kalahati ng kanyang pink na balikat, kumikinang na may mapang-akit na kinang na parang porselana. Natatakpan ng kanyang palda ang kanyang masiglang puwitan, na ang kalahati ay puti at balingkinitan. Ang kanyang malajade na paa ay maliit at katanji-tangi, at ang kanyang 10 kumikinang at makinis na mga daliri ay napakakapansin-pansin. Martial Peak, Kabanata 38. Homer. Ang edad ng dalaga ay halos kapareho ng grupo ni Sassafras. Hindi man siya gaanong matanda sa kanila, ngunit sa paglalakad niya ay nakayuko siya ng 3 beses sa bawat hakbang niya. 10,000 uri ng pagmamahalan ang natipon sa kanyang katawan. Malakas din ang kabog ng dibdib niya kaya nahihilo ang mga tao. Sa murang edad, malabo siyang may ugali ng isang mature na babae, ngunit ang ugali na ito ay hindi pa ganap na mature, kaya medyo hindi natural. Homer. Nang makita ang babaeng ito, hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Sassafras. Ang kanyang pares ng mga mata ay hindi maiwasang umikot sa katawan ng babaeng ito, mabangis na lumunok ng isang subo ng laway. Kung si Sassafras ay ganito, kung gayon si Lee Yuntian at ang iba pa ay mas hindi mabata. Ang mga pares ng mga mata ay parang mga balang, mahigpit na kumagat sa katawan ni Homer, na nananatili sa magandang figurang iyon. Unti-unting bumibigat ang kanilang paghinga, na naging dahilan ng pagkapangit nila. Bagamat ang mga tao ng Jianghu ay walang pakialam sa mga bagay na walang kabuluhan. Ngunit ang isang batang babae na nakadamit tulad ni Homer ay napakabihirang, hindi banggitin na siya ay 15 o 16 na taong gulang na batang babae. Maisla ng kanyang balat, at ang kabagsikan ng kanyang katawan ay walang kapantay. Si Lee Yuntian at ang iba pa ay nasa tuktok ng kanilang kabataan, puno ng sigla. Biglang nakakita ng ganoong kapanapanabik na eksena, maiisip ng isa ang kanilang kalooban. Hindi lamang hindi inis ni Homer ang mapang-asar na mga tingin ng mga disipulo ng High Heaven Pavilion, tila nag-enjoy pa siya. Tinakpan ng kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, siya ay kaakit-akit na tumawa. So kilala ni senior brother Susie brother. Mabilis na umubo si Sassafras at pinilit na umiwas ng tingin, medyo namumula ang mukha.
Siyempre alam ko, si Cheng Xiaofang ang pinuno ng mga Tempered Body Disciples ng Stormhouse, at itong si Homeer ang pinuno ng mga Tempered Body Disciples ng Blood Group. Pambihira rin ang pagkakakilanlan ng babaeng ito, siya ang pinakabatang anak ng pinuno ng Blood Group. Gayunpaman, ang kanyang reputasyon ay hindi masyadong maganda. Ang gang leader ng Blood Group Gang, si Human, ay walang pakialam sa kanya at pinahintulutan siyang gumawa ng gulo sa labas. Bagamat bata pa itong si Homeer, hindi mabilang ang bilang ng mga ministro sa ilalim niya. Ngunit bakit kasama niya si Cheng Xiaofang ngayon? Hindi kaya guest niya rin ang huli? Sa pag-iisip nito, si Sassafras ay parehong naiinggit at walang pakialam. Naiingit sa swerte ni Cheng Xiaofang sa mga babae, walang pakialam dahil pinasuko siya ng isang babae. Dahil doon, hindi napigilan ni Sassafras na ipakita ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Nang muli siyang tumingin kay Xiaofang, ang kanyang mga mata ay napuno ng paghamak. Dahil sa titig na ito, hindi komportable si Cheng Xiaofang. Higit pa rito, ang mga mata ng grupo ng High Heaven Pavilion ay nakatutok pa rin kay Homeer, na lalong hindi komportable kay Cheng Xiaofang. Kaagad, humakbang siya ng ilang hakbang pasulong at tumayo sa harap ni Homeer, hinaranggan ang mga mapang asar na tingin ng mga disipulo ng High Heaven Pavilion. Ang tila walang ingat na pagkilos na ito ay nagdulot kay Homeer ng kanyang mga labi at tumawa. Sassafras, sabihin mo sa iyong mga tauhan na lumayo sa daan. Malungkot ang mukha ni Cheng Xiaofeng, at hindi man lang siya nag-abalang maging magalang. Malamig na tumawa si Sassafras. Magkahiwalay tayo ng landas. Kami ba ay humahad lang sa iyong pagtayo dito? Oo, lalong naging malungkot ang mukha ni Cheng Xiaofang. Paano kung ayaw ko? Si Sassafras ang para dyan. Hindi lang isang araw o dalawa ang sama ng loob nilang dalawa, kaya medyo pamilyar sila sa mga pamamaraan ng isa't isa. Paano siya matatakot ni Sassafras? Ang nakababatang kapatid na si Cheng, ang nakatatandang kapatid na si Su ay hindi mahalaga. Maari lang tayong lumihis. Walang magsasabi tungkol sa iyo. Biglang sumingit si Homeer. Tila tinutulungan niya sila, ngunit sa katotohanan, pinapaypayan niya ang apoy. Sinumpa ni Sassafras ang asong babae sa kanyang puso. Talagang malikot ang isip ng baeng ito. Bilang miyembro ng Blood Group, natural na gusto niyang lumaban hanggang kamatayan ang High Heaven Pavilion at Stormhouse. Narinig ni Cheng Xiaofang ang mga salita ni Homeer, at ang kanyang orihinal na nag-aalangan na ekspresyon ay naging matatag. Pumisi siya. Kung hindi ka lumayo, magsisisi ka. Dahil gusto niyang magpakitang gilas sa harap ni Homeer, paano magtitiis si Cheng Xiaofang? Napangiti ang mga labi ni Homeer habang nakatingin sa kanilang dalawa ng may interes. Pagkatapos, umatras siya ng ilang hakbang nang hindi nagiiwan ng bakas. Kung may lakas ka ng loob, subukan mo. Tumisi si Sassafras kay Cheng Xiaofang. Si Li Yuntian at ang iba pa ay humakbang pasulong at tumayo sa likuran niya. Ikaw ang humiling nito. Biglang tumawa si Cheng Xiaofang. Kinawayan niya ang kamay at sinabi sa mga taong nasa likod niya. Lumaban ka. Nang matapos siyang magsalita, sumugod si Cheng Xiaofang sa harapan ni Sassafras at sinuntok ang mukha ni Sassafras. Tumisi si Sassafras at sinalubong ng palad ang pag-atake. Nang magbanggaan ang kamao at palad, napilitang umatras ng ilang hakbang si Sassafras bago niya mapatatag ang sarili. Sa kabaligtaran, ang mukha ni Cheng Xiaofang ay kalmado at ang kanyang katawan ay hindi man lang umindayog. Nakalusot ka sa initial element stage. Malaki ang pinagbago ng kutis ni Sumo. Sa palitan ng suntok ngayon, naramdaman niya ang bakas ng Yuan Qi mula sa kamao ni Cheng Xiaofang. Kung ikukumpara sa kanya, na nasa ikasyam na yugto ng body temperang realm, ang Yuan Qi sa loob ng kanyang katawan ay mas siksik. Ito ay malinaw na isang lakas na maipapakita lamang pagkatapos makapasok sa initial Yuan stage. Sinugod ni Cheng Xiaofang si Sassafras habang tumatawa. Sassafras, ikaw at ako ay nagsimulang magsanay sa parehong araw, ngunit may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga tao. Mula ngayon, ikaw, Sassafras, maaari lamang humabol sa aking mga yapak. Huwag na huwag mong isipin na lampasan ako. Mapatla ang ekspresyon ni Sassafras at ang kanyang puso ay may pait. Ang pakiramdam na ito na nalampasan ni Cheng Xiaofang ay nagparamdam sa kanya ng higit na sama ng loob kaysa sa pagpapahiya ni Yang Kai. Sa isang kisap mata, naabot na ni Cheng Xiaofang. Bumalik sa katinoan si Sassafras, ngunit hindi siya nang ahas na maging pabaya. Ganap niyang na-activate ang kanyang tempered body 9th level strength, ngunit hindi pa rin niya mablock ang pag-atake ni Cheng Xiaofang. Bago marating ni Yang Kai ang Blackwind Forest, narinig niya ang tunog ng labanan mula sa malayo. May halong pagmumura at pagsigaw ni Li Yuntian at ng iba pa. Ang kanilang mga boses ay puno ng kahihiyan at kalungkutan. Matapos makinig sandali, naramdaman ni Yang Kai na may mali. Si Sassafras at ang iba ay tila nakatagpo ng isang uri ng problema. Nang mapansin ito, hindi naiwasang mapabilis ni Yang Kai ang kanyang lakad. Pagdating niya sa four-way intersection, laking gulat niya nang makita niya si Sassafras na nakahandusay sa lupa na duguan ang ilong at mamaga ang mukha. Si Li Yuntian at ang iba ay nagtipon din sa paligid ni Sassafras, desperadong sinusubukang protektahan siya. Gayunpaman, ito ay walang pakinabang. Ang kabilang panig ay maraming tao, at ang kanilang kabuuang lakas ay mas mataas kaysa sa grupo ni Li Yuntian. Ang mga alagad ng High Heaven Pavilion ay hindi man lang mapangalagaan ang kanilang mga sarili, kaya paano nila mailigtas si Sassafras?
Aaminin mo ba ang pagkatalo mo? Sinuntok ni Cheng Xiaofang si Sassafras sa mata. Nabasag ang gilid ng mata ni Sassafras. Aminin mong talunin ang aking puwet. Dumura si Sassafras ng isang subo ng dugo sa mukha ni Cheng Xiaofang. Aminin mo bang talo ka? Isa pang suntok ang dam-apo sa pisngi ni Sumo, na ngayon ay namamaga. Aaminin ko ang pagkatalo. Inaamin ko ang pagkatalo sa 18 henerasyon ng mga ninuno mo. Humihinga si Sassafras, ngunit matigas ang kanyang bibig. Aminin mo bang talo ka? Aminin mo ang pagkatalo sa puwete ng lola mo. Hindi gaanong sinabi ni Cheng Xiaofang kay Sassafras. Sinuntok lang siya nito at tinanong. Aaminin mo bang talo ka? Ang sagot ni Sassafras ay palaging vulgar at masasamang sumpa. Dahil dito, pabigat at pabigat, mas marahas ang mga suntok ni Cheng Xiaofang. Si Yang Kai ay nakatayo sa hindi kalayuan, tahimik na nanunood. Nalaman niyang may gulugod si Sassafras. Ang pagtingin kay Sassafras ngayon ay parang pagtingin sa sarili sa nakaraan. Kapag nahaharap sa isang hindi mapipigilan na kaaway, bagamat siya ay natatakpan ng mga sugat, hindi siya kailanman kompromiso. Hindi ito katangahan, ngunit isang uri ng pagtitiyaga. Hindi gustong kumilos ni Yang Kai. Siguradong may nasaktan si Sassafras, at ngayon siya ay tina-target para sa paghihiganti. Hindi lamang siya nagkaroon ng anumang pakikipagkaibigan sa kanya, ngunit mayroon din itong alitan sa kanya. Hindi na kailangang makisali sa gulo na ito. Gayunpaman, inaprubahan niya ang hindi sumusukong karakter ni Sassafras. Sa sandaling ito, pagod na rin si Cheng Xiaofang sa pambubugbog. Bagamat ang mukha ni Sumo ay nabugbog at namamaga, ang kanyang mga mata ay pumutok, at ang kanyang bibig ay puno ng dugo, ang hitsura ng pang-aalipuste sa kanyang mga mata ay hindi nagbago kahit kaunti. Pinutol ni Ho Meier. Brother Cheng, bitawan mo siya. Si Brother Su ay may gulugod. Gusto ni sister ang mga katulad niya. Sa sandaling sinabi niya ito, hindi napigilan ni Sassafras na tumalikod at magmura. Aso. Malamig na tumawa si Cheng Xiaofang. Backbone. Gusto ko rin. Habang sinasabi niya ito, pumulot siya ng bato sa lupa at itinutok sa ulo ni Sassafras. Martial Peak, Kabanata 39. Digmaan. Mariing pinandilatan ni Sassafras si Cheng Xiaofang, ngunit hindi man lang siya kumurap habang malamig niyang sinabi. Cheng Xiaofang, kung hindi mo papatayin ang Young Master na ito ngayon, hindi ka pababayaan ng Young Master na ito. Ang yabang mo pa naman. Ang pag-aalinlangan ni Cheng Xiaofang ay agad na natabunan ng kanyang kabaliwan, at ang bato sa kanyang kamay ay walang awa na nabasag. Kung tumama ang batong ito, kahit hindi mamatay si Sassafras, malubha siyang masusugatan. Young Master Su. Si Li Yuntian at ang iba ay gumapang sa lupa habang hawak ang kanilang mga ulo, hinayaan ng mga tao mula sa Stormhouse na suntukin at sipain sila habang sila ay sumisigaw sa kalungkutan. Ang mga mata ni Ho Meier ay kumislap na may bakas ng pagtataka, at ang kanyang puso ay hindi maiwasang tumibok ng marahas. Isa lang itong awayan sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon, hindi niya inaasahan na dadami pa hanggang dito. Kung dito talaga namatay si Sassafras, sa status niya, malamang sa digmaan ang Sky Tower at Stormhouse. Ang bawat isa ay may iba't ibang iniisip, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bato sa kamay ni Cheng Xiaofang. Akmang tatama na ang bato sa ulo ni Sassafras, isang medyo manipis na kamay ang biglang hamarang sa harap ni Sassafras. Ang kamay na ito ay hindi mukhang napakalakas, at kahit na medyo manipis. Ang matalim na gilid ng bato ay naputol sa palad, at agad na tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Nahulog ang bato, ngunit dahil sa pagharang ng kamay na ito, hindi nakatanggap ng anumang pinsala si Sassafras. Sa pagharang ng nakamamatay na suntok, si Li Yuntian at ang iba pa ay hindi napigil ang magpahinga. Tumingin sila, gustong makita kung sino ang nagligtas sa buhay ni Sassafras sa kritikal na sandaling ito. Pero nang makita nila ang mukha ng tao, hindi nila maiwasang mapahiya. Senior Brother Yang, ungol ni Li Yuntian. Hindi niya akalain na ang taong nagligtas sa kanya ay si Yang Kai, ang Yang Kai na binalak nilang laban ngayon. Sa ilang sandali, nahihiya si Li Yuntian kaya hindi niya maipakita ang kanyang mukha. Biglang tumahimik ang eksena. Huminto ang mga taong nambubugbog, at ang mga taong binubugbog ay mabilis na sinamantala ang pagkakataong makahinga. Si Ho Meier, na nakatayo sa gilid, ay bahagyang ibinuka ang kanyang bibig, nakatitig kay Yang Kai sa gulat. Napansin niyang hindi man lang nakasimangot ang payat na kabataang ito kahit dumudugo ang palad nito. Walang ekspresyon sa mukha niya ang sakit. Sa halip, nagkaroon ng kaunting pananabik at pananabik. Ang kanyang maliwanag at masiglang mga mata ay kumikislap na may mabangis na liwanag. Sa ilang kadahilanan, biglang naramdaman ni Ho Meier na ang taong ito ay medyo mapanganib. Tik-tak, tik-tak. Damaloy ang madilim na pulang dugo sa pagitan ng kanyang mga daliri, na bumasag sa katahimikan. Malungkot ang mukha ni Cheng Xiaofang habang nakatingin kay Yang Kai, malamig na nagtatanong. Ikaw ba ay isang disipulo ng High Heaven Pavilion? Oo, tumanggo si Yang Kai. Ang pamilyar na sakit ay nagpasigla sa kanya, at ang dugo sa kanyang katawan ay kumukulo. Hindi na siya makapaghintay na lumaban para mailabas ang kabagabagan sa kanyang puso. Nakikialam ka ba sa negosyo ng iba? Hindi maganda ang tono ni Cheng Xiaofang. Nang marinig ito ng ibang mga disipulo ng Stormhouse, mabilis nilang iniwan si Li Yuntian at ang iba pa at dahan-dahang nagtipon. Nakikialam. Tumisi si Yang Kai.
Sinabi mo na ako ay isang disipulo ng High Heaven Pavilion, kumusta ang pakikialam na ito? Kahit na ano, tinatawag pa rin nila akong senior brother. Mabuti, isa pang naghahatid ng mga lalaki. Tumawa ng malakas si Cheng Xiaofang. Hindi talaga kayang tiisin ni Laozi ang High Heaven Pavilion mo. Ngayon, gaano man karami ang dumating, ako na ang bahala sa kanilang lahat. Senior brother Yang, umalis ka na dali. Gumapang si Li Yuntian sa lupa at sumigaw ng malakas, marami silang tao, hindi kanila titigilan, mabilis. Medyo malas din si Li Yuntian. Kasalukuyan siyang gumagapang sa hindi kalayuan sa isang alagad ng Stormhouse. Siya ay maingay at nakakainis, kaya ang alagad ng Stormhouse ay mabilis na lumapit sa kanya at tinaga ang kanyang leeg. Agad na tumahimik si Li Yuntian. Sa kabilang panig, sina Cheng Xiaofang at Yang Kai ay nasa isang verbal confrontation, nag-aaway habang nag-aaway sa bato. Sinubukan itong agawin ni Cheng Xiaofang, ngunit ang bato ay tila tumubo ang mga paa at nasalo sa kamay ni Yang Kai. Si Cheng Xiaofang ay nasa initial element realm na. Nang makita ang payat na High Heaven Pavilion na disipulong ito, na nasa tempered body realm lamang, ay talagang pinahihirapan siya, agad na napuno ng galit ang kanyang puso. Binitawan niya ang bato, itinaas niya ang kanyang braso at sumigaw. Bugin mo siya. Nang marinig ng mga disipulo ng Stormhouse sa paligid ang utos, lahat sila ay sumugod kay Yang Kai. Mabilis na bumangon si Yang Kai, hawak ang batong may bahid ng dugo sa kanyang kamay, diretso niyang binasag ito patungo sa ulo ng isang disipulo ng Stormhouse. Ang kapangyarihan ng mga kamao at paa ay palaging mas mababa sa isang sandata sa kamay. Bagaman ito ay isang bato lamang, maaari pa rin itong magpakita ng higit na kapangyarihan kaysa sa mga kamao at paa. Bago pa man makalapit ang isang alagad ng Stormhouse kay Yang Kai, ang bato ay mabangis na nabasag sa kanyang ulo. Agad na nahati ang kanyang balat at bumagsak sa lupa habang hawak ang kanyang ulo. Matapos durugan ang taong ito, hindi lamang hindi tumigil si Yang Kai, ang kanyang mga galaw ay naging mas matulin at mabangis. Sa isang iglap, nabangga niya ang iba pang mga disipulo ng Stormhouse. Ang kalupitan ni Yang Kai ay higit na lumampas sa inaasahan ng lahat. Matapos ibagsak ang apat na alagad ng Stormhouse na magkakasunod, nabasag din ang bato sa kanyang kamay. Sinuntok ni Yang Kai, dahilan para lumipad ang mga pira-pirasong bato kung saan-saan. Para siyang gumamit ng nakatagong sandata, lumipad sa lahat ng direksyon ng makapal na piraso ng bato. Lahat ng mga alagad ng Stormhouse ay sumigaw, lahat sila ay nakatakip sa kanilang mga pisngi. Marami sa kanila ang naputol ng mga pira-pirasong bato, umiiyak sa sakit. Sinamantala ang pagkakataong ito, nagpakawala si Yang Kai ng dalawang sipa, na nagpalipad sa dalawang disipulo ng Stormhouse, ngunit ang kanyang buong katawan ay agad na nilubog ng kaaway. Ang bilang ng mga alagad ng Stormhouse ay hindi maliit. Bagamat ilan ang ibinaba ni Yang Kai, mahirap pa rin para sa dalawang kamao na labanan ng apat na kamay. Pagkatapos ng ilang sagupaan, ang figure ni Yang Kai ay nasuray-suray, at ilang mga disipulo ng Stormhouse ang nahulog. Ang mga nahulog sa lupa ay nag-iinit lahat, ang kanilang mga mukha ay namumula. Sa wakas ay ipinakita ng True Yang tactics ni Yang Kai ang kapangyarihan nito sa sandaling ito. Ang kanyang mga suntok at sipa ay may halong True Yang Yuan Qi, paano makakalaban itong mga tempered body na ika-6 o ika-7 layer na disipulo. Ito ay hindi ginagamit ang kapangyarihan ng Yang Liquid. Kung ginamit niya ang Yang Liquid, ang lakas ni Yang Kai ay tumaas ng isa pang antas. Gayunpaman, pagkatapos ng paglilinang ng napakaraming araw, paano magiging handa si Yang Kai na gumamit ng isang patak ng Yang Liquid? Marami sa mga disipulo ng Stormhouse ang ibinaba ni Yang Kai, ngunit si Yang Kai mismo ay hindi nagkaroon ng madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa ika-7 layer lamang ng tempered body at hindi nalinang ang anumang mga kasanayan sa paggalaw. Sa pagharap sa napakaraming kaaway na kumukumkum sa kanya, paano siya makakaiwas? Damaloy ang dugo sa noo, braso, at hita ni Yang Kai, ngunit ang mga pinsalang ito ay hindi lamang nakabawas sa lakas ng pakikipaglaban ni Yang Kai, ngunit sa halip ay ginawa siyang mas matapang at mas malupit. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat mula sa kanyang mga buto, si Yang Kai ay tila may hindi mauubos na lakas. Habang lumalaganap ang mainit na pakiramdam na ito, hindi lamang tumaas ang kanyang lakas, maging ang kanyang bilis ay naging mas mabilis. Hindi alam ni Yang Kai kung anong mga misteryo ang itinago ng matigas na golden skeleton, ngunit sa tuwing siya ay nasugatan, sa tuwing nakakaramdam siya ng sakit, mararamdaman niya ang mga epekto ng matigas na golden skeleton. Ang mga pinsala at sakit ay magpapalakas lamang sa kanya. Si Ho Mei-er, na nakatayo sa gilid, ay may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi nakasara ang maliit niyang bibig. Noong una ay naisip niya na ang disipulong ito ng High Heaven Pavilion ay mabilis na matatalo at pagkatapos ay bugbugin ni Cheng Xiaofang at ng iba pa. Ngunit ngayon ang pagunlad ng labanan ay lumampas sa kanyang mga inaasahan. Sa gilid ng Stormhouse, halos 10 tao ang nahulog. Maliban sa iilan na nawalan ng malay dahil sa mga bato sa simula, ang iba ay gumugulong sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng mga alon ng init, at ang kanilang balat ay pula. Ginagamit ng taong ito ang Yuan Qi para lumaban. Labis na nagulat si Ho Mei-er. Para sa isang martial artist na nasa tempered body realm lamang, kung gagamitin nila ang kanilang Yuan Qi, napakahirap para sa kanila na makabawi.
Ito ay paghuhukay ng kanilang sariling libingan. Hindi ba siya natatakot na ang paggawa nito ay makakaapekto sa kanilang paglilinang sa hinaharap? Marshall Peak, Kabanata 40. Napakabuti mong tao. Nagpatuloy ang matinding labanan. Ang mga disipulo ng Stormhouse ay patuloy na bumagsak, ngunit sa tuwing may nahulog, ang katawan ni Yang Kai ay magkakaroon ng bagong sugat. Matapos ang mahabang pakikipaglaban, ang kanyang damit ay kinulayan ng pula ng dugo. Hingal na hingal siya, nakalabas ang mga ugat sa leeg, at duguan ang mga mata. Para siyang isang mabangis na hayop na malapit ng lumunin ang biktima nito. Si Sassafras ay nakahiga sa lupa, pagod na pagod. Pinagmasdan niya ang pagpapakita ni Yang Kai ng kanyang lakas, na binababa ang sunod-sunod na disipulo ng Stormhouse. Napuno ng paitang puso niya. Ang bagay ngayon ay sanhi niya, at si Yang Kai ay kalaban din niya. Pero ngayon, salamat na lang sa kanya na nakaligtas siya. Gusto niyang tumulong, ngunit wala na siyang kahit kititing na lakas sa katawan. Matapos matalo ni Cheng Xiaofang, nawala na ang halos lahat ng kakayahan niyang lumaban. Sa tunog ng pang, ang huling alagad ng Stormhouse ay bumagsak sa lupa, napaungol sa sakit. Ang pagsalakay ni Truyang Yuanqi ay nagparamdam sa kanya na parabang nag-aapoy ang buong katawan niya, at hindi matiis ang sakit. Sumulyap ang dagwang mga mata ni Yang Kai sa natulala na si Cheng Xiaofang, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumalon ang puso ni Cheng Xiaofang. Dahil sa kabangisan ni Yang Kai, nakaramdam siya ng pangamba. Ngayong nakita niya itong nakatingin sa kanya, hindi niya maiwasang mapa-atras ng dalawang hakbang. Si Ai Humeir tumawa ng masama. Dahil sa tawa na ito, bahagyang nawala ang mukha ni Cheng Xiaofang. Umiling siya, malamig na sinusukat si Yang Kai, at dahan-daang nagsabi. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganitong uri ng kasanayan. Dahan-daang naglakad si Yang Kai patungo sa kanya. Panay ang kanyang mga yabag, at ang kanyang payat na katawan ay parang isang baliw na bagyo. Naging nagmamadali ang paghinga ni Cheng Xiaofang. Naging walang awa ang kanyang ekspresyon, at bigla siyang sumigaw. Nililigawan mo si kamatayan, kaya huwag mo akong sisihin. Pagkasabi nito ay binunot niya talaga ang espada sa bewang niya. Kanina lang, noong nakikipag-usap siya kay Sassafras at sa iba pa, hindi siya gumamit ng armas dahil ayaw niyang pumatay ng tao. Ang pagbato kay Sassafras ay dahil din sa pag-akyat ng kanyang dugo sa kanyang ulo, at hindi niya isinaalang-alang ang mga kahihinatnan. Ngunit ngayon na wala siyang armas sa kamay, naramdaman ni Cheng Xiaofang na wala siyang anumang kumpiyansa. Masyadong malupit ang alagad na ito ng High Heaven Pavilion na puno ng dugo. Mag-ingat, ang taong ito ay nasa initial element state na. Hindi sinasadyang paalala ni Sassafras kay Yang Kai. Initial element realm. Bulong ni Yang Kai at tumigil sa kanyang lakad. Tumiwanag sa tuwa ang mukha ni Cheng Xiaofang, agad siyang naging mayabang at tumawa. Brat, nasa body temperang realm ka lang, paano ka magiging kalaban ko? Pagkatapos gumamit ng napakaraming Yuanqi, aabutin ng kahit isang ilang buwan para gumaling siya. Kung patuloy siyang lalaban, masisira ang kanyang pundasyon, at hindi na siya makakabalik sa buhay na ito. Lumuhad ka at humingi ng awa, ako. Bago pa matapos magsalita si Cheng Xiaofang, si Yang Kai ay sumugod na parang hangin. Ikaw. Nagulat si Cheng Xiaofang. Tulala ba ang taong ito? Alam na siya ay nasa initial element state, naglakas loob pa rin siyang sumugod. Bagamat siya ay nabigla, si Cheng Xiaofang ay hindi nang ahas na maging pabaya. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay kumislap at tumusok patungo kay Yang Kai. Nakaharap sa paparating na espada, gumawa si Yang Kai ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Binuksan niya ang kanyang malaking kamay at talagang hinawakan ang mahabang espada. Bagamat ang mahabang espadang ito ay nasa common grade lamang, isa pa rin itong sandata. Paano makakayanan ng katawan ng tao ang alas nito? Lumiwanag ang mukha ni Cheng Xiaofang. Naisip niya sa sarili, nililigawan mo si kamatayan. Ang bilis ng mahabang espada sa kanyang kamay ay tumaas ng kaunti, na sinalubong ang palad ni Yang Kai. Sa pamamagitan ng tunog na po, tulad ng inaasahan ng lahat, ang mahabang espada ay tumusok sa palad ni Yang Kai. Agad na tumalsik ang dugo. Nagulat ang ekspresyon ni Humeir. Noong una, nang makita niya ang walang hanggang paglapit ni Yang Kai, naisip niya na mayroon itong isang uri ng hindi maarok na paraan. Ngunit ngayong napakadaling nasaksak ni Cheng Xiaofang ang kanyang espada, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Hindi naman ganoon kagaling ang taong ito, sobrang tanga. Bago matapos ang iniisip ni Humeir, isang biglaang pagbabago ang naganap. Matapos mabutas ang palad ni Yang Kai, hindi siya umatras. Sa halip, nilapitan niya si Cheng Xiaofang ng mas mabilis pa. Sa isang kisap mata ay napakalapit na ng dalawang tao. Ang tunog ng mahabang espada na humahaplos sa laman ay nagpalamig sa mga tao mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa isang putok, hinawakan ng kamay ni Yang Kai na natusok ang kamay ni Cheng Xiaofang na may hawak na espada. Ang likod ng kanyang kamay ay ganap na tinusok ng mahabang espada. Sa pagtingin sa baliw na Yang Kai sa kanyang harapan, hindi na maitago ni Cheng Xiaofang ang takot sa kanyang puso. Gusto niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para hilahin pabalik ang kanyang espada, ngunit ang pagkakahawak ni Yang Kai ay kasing tibay ng bakal, kaya hindi siya makagalaw. Tumiti si Yang Kai sa kanya, ang kanyang mga eskarlata na mata ay kumikislap na may kinang nauhaw sa dugo. Itinaas niya ang isang pulang kamao at hinampas ito sa mukha ni Cheng Xiaofang.
Sa gulat, itinaas ni Cheng Xiaofang ang kanyang kamay para harangin. Ang Yuan Qi sa kanyang katawan ay nagmamadali ring kumilos upang ipagtanggol. Ngunit si Cheng Xiaofang ay naka-advance pa lamang sa initial element realm, gaano kaya karami ang Yuan Qi sa kanyang katawan. Ang kamao ni Yang Kai ay mabangis na nabasag sa kanang bahagi ng mukha ni Cheng Xiaofang. May lumabas na ngipin. Agad namang namula ang pisngi niya. Namumula ang bahagi ng mukha niya na tinamaan, parang napaso ng kumukulong tubig. Napakalupit na Yuan Qi, sa wakas ay nataranta si Cheng Xiaofang. Nalaman niya na kahit na siya ay nasa initial element realm, ang Yuan Qi sa kanyang katawan ay hindi makalaban sa pagsalakay ng init na ito. Saglit siyang nasunog hanggang sa mahilo ang ulo. Sa pagkataranta, dumating ang pangalawang suntok ni Yang Kai. Biglang lumabo ang isip ni Cheng Xiaofang. Isa pang suntok. Lamambat ang katawan ni Cheng Xiaofang. Lumuhad siya sa harap ni Yang Kai. Nakayuko ang kanyang ulo, at hindi nakatutok ang kanyang mga mata. Binulong ni Yang Kai ang kanyang binti at sinipa siya. Natahimik ang buong lugar. Si Ho Mei-er ay nabigla ng hindi masabi. Kaya hindi tanga ang taong ito. Nagkusa siyang agawin ng mahabang espada. Sa pamamagitan lamang ng paghawak nito, si Cheng Xiaofang ay walang puwang para makaiwas. Ang mahigit 10 disipulo ng Stormhouse, kabilang ang initial element realm na si Cheng Xiaofang, ay ganap na nalipol. Nilingga ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan si Ho Mei-er. Dahil nakatitig sa kanyang mga mata na pula sa dugo, hindi mapigilan ni Ho Mei-er ang manginig. Wala pa siyang nakitang tao sa tempered body realm na napakabangis. Kahit ang mga batang talento ng blood group ay hindi may kukumpara sa kanya. Chi-chi. Isang sunod-sunod na tunog ng pagpamanhid ng ngipin ang narinig. Dahan-daang binunot ni Yang Kai ang mahabang espada mula sa kanyang palad, na may dalang spray ng mainit na dugo. Sa buong proseso, hindi man lang siya nakasimangot. Inihagis ang mahabang espada sa gilid, dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Ho Mei-er. Kinakabahang napalunok ng laway ang malandi na babaeng ito at pinisilang isang tuyo. Nang lumaki ang kanyang ngiti, sumugod na si Yang Kai sa kanyang harapan. Ang malaking kamay nito na puno ng dugo ay humawak sa kanyang balingkinitan na puting leeg at saka walang awa na itinapon sa lupa. Nang bumagsak ang kanyang maselang katawan sa lupa, isang muffled sound ang narinig. Ang lalamunan ni Ho Mei-er ay gumawa ng isang nasusunog na tunog, na naging sanhi ng pagkaligaw ng mga tao sa ligaw at haka-haka na pag-iisip. Tumabi si Yang Kai kay Ho Mei-er at tumingin sa kanya ng nakangiti. Mabilis na tumibok ang kinakabahang puso ni Ho Mei-er. Mabilis niyang ibinuka ang kanyang bibig para ipaliwanag. Hindi ako kasama nila. Miyembro ako ng blood group. Hindi rin ako kumilos laban sa mga disipulo ng High Heaven Pavilion. Ganoon ba? Tumiti ng makahulugan si Yang Kai. Nakita ni Ho Mei-er na nakakausap pa rin ang taong ito at agad na nakinga. Bagamat siya ay isang babae at ang kanyang lakas ay hindi mas mataas kaysa kay Cheng Xiaofang, mayroon siyang kalamangan na wala sa iba. Iyon ang kanyang katawan. Ikaw. Napakalakas. Nilakasan ni Ho Mei-er ang kanyang lakas ng loob at iniabot ang kanyang jade na parang kamay, na sinilip sa dibdib ni Yang Kai. Nang muli niya itong inilabas ay may bahid ng dugo ang kamay niya. Hindi niya ito iniwasan at talagang pinasok niya ang daliri niya sa bibig niya at sinipsip iyon. Kaagad, lumitaw ang isang nakakaantig kaluluwang kagandahan sa mapupulang labi na iyon. Kumikislap ng ibang klaseng liwanag ang nakakapangilabot niyang mga mata.